Jinwoo at boss ng dungeon na si Khal Gargan ay maghaharap na sa laban kung saan ikakagulat naman ito ng grupo nila Kihon dahil sobrang lakas pala ng ating bida kung kaya't simulan na natin ng chapter 70 up to chapter 72 at kung bago ka lamang sa aking page ay mag-follow ka na kaibigan, let's go! Nagawang hiwain ni Kihon ng isang orcs at nagtataka siya dahil sa hindi malamang dahilan ay naging madali ang laban at hiniwang muli ni Jinwoo ng patago ang orcs upang tulungan sila Kihon. Pahihinain daw ni Jinwoo ang mga orcs habang siya ay nagtatago, subalit ang ibang orcs daw ay tila ba napansin na ang kanyang galaw kung kaya tinusok niya ang lalamunan nito upang hindi makagawa ng pagkilos na ikakahuli niya. Pagkatapos ay sumugod ang isang hunter at binutas ang katawan ng orcs at masaya niyang sinabi na nakatalo daw siya ng isa, samantalang natalsikan naman si Jinwoo ng konting dugo sa kanyang kamay. Hindi naman daw sa minamaliit niya ang grupo nila Kihon pero hindi rin daw dapat maliitin ng mga kalaban kung kaya tinutulungan niya raw ang mga ito. Muntik na raw mamatay ang healer kanina kung kaya't hindi raw siya papayag na manood na lamang at napansin niya din na nag-level up siya ng isa sa pag-a-assist sa mga hunter pero kung siya daw ang papatay lahat sa mga orcs ay makakapagpa-level up pa siya ng isa. Tanong ng mga hunter na tapos na raw ba at nanalo ba sila sa laban at kung meron man daw sugatan sa kanila ay magpagaling sila sa tulong ng A-rank healer. Hindi makapaniwala ang hunter na may army ng orcs sa dungeon na ito at sagot naman ng isang lalaki na buti na lamang daw ay walang namatay sa kanila. Napatingin naman ang isang mage at iniisip na ginagawa daw ba siyang tanga ni Jinwoo sapagkat dahil isa siyang magic user ay sa malamang daw ay mapapansin niya ang galaw ng ating bida. Sinabi naman ng healer ang nangyari sa orcs na muntik nang pumatay sa kanya at tanong naman ni Kihon na meron daw ba kayang pasikretong nag-activate ng skill kung kaya tinanong niya si Gina pero itinanggi naman ito ng masarap na dalaga. Mahirap na raw pahintuin ang paggalaw ng orcs ng ilang segundo gamit ang kanyang skill at dagdag pa raw doon ay walang mage sa kanila na kayang mag-activate ng sumpa dahil more on fire type mage daw ang meron sa grupo at walang assassin type sa kanila. Sumang-ayon naman dito ang isang mage at kung may gagawa daw nito ay tiyak na isang outsider na sure naman si Jinwoo na siya ang pinapatamaan ng babae. Mukhang may rason daw ang bida upang itago ang kanyang lakas sa isip ng babae kung kaya't hindi na muna daw niya ito sasabihin sa iba at wika naman ng isang mage na kung nagsamon pa daw siya ng isa pang halimaw ay tiyak na mawawala na siya ng malay dahil sa pagkaubos ng kanyang mana. During sa kalagitnaan ng kanilang laban ay nag-iba daw ang kilos ng mga orcs at imposible naman daw na matalo nila ang army kanina na wala man lang namamatay sa kanila. Magpapatuloy pa daw ba sila? Tanong kay Kihon sapagkat nararamdaman daw nila na ang dungeon na ito ay delikado at hindi raw nila sigurado kung ano pang klase ng halimaw ang kanilang makakalaban. Kailangan daw nilang tawagan si Mr. Choi o kaya si Miss Cha dahil tiyak daw na mauubos ang kanilang grupo kung kaya't mas mainam daw na umatras muna sila at magdagdag pa ng mga mages at healers. Alam daw nila na mahirap umatras para kay Kihon dahil ito ang una niyang raid bilang leader at sa isip ni Kihon na hindi na siya magkakaroon pa ng pangalawang pagkakataon at sa isip ni Jinwoo na hindi raw madali ang magiging desisyon ni Kihon dahil ang lahat ng hunter ay gustong i-clear ang isang dungeon. Pero kung isang magaling daw na leader si Kihon ay pipili ito ng tama at doon nga ay sinabi ni Kihon na umatras muna sila na siya namang kinahinga ng mabuti ng kanyang mga kasama at sinabi niya na hindi naman daw siya isang idiot na leader. Bumalik na sila Kihon patungo sa entrance subalit bigla nitong pinahinto ang lahat sapagkat merong spell ang naka-activate upang hindi sila makalabas. Wika ng mage na kaya daw nila itong tanggalin as long na meron silang sapat na oras pero sa kanyang isip na meron daw sa loob ng dungeon ang nagtataglay ng malakas na kapangyarihan upang makagawa ng isang advance na spell at buti na lamang daw ay umatras na sila sa laban. Subalit sa isang iglap ay naramdaman nila ang napakalakas na kapangyarihan at napatanong sila na paano raw nangyari na naramdaman nila ang boss ng dungeon. Kailangan na raw nilang matanggal ang barrier sa lalong madaling panahon at wika ng isang mage na hindi raw magiging madali ang kanilang gagawin at sa isip ni Jinwoo na ang mana na nilalabas ng barrier ay sobrang lakas na kahit ang hindi nakakadama ng mana waves ay nararamdaman nito. Habang unti-unti na silang nagdurugo ay bakit daw walang sino man ang nakaramdam ng mana na ito mula sa labas at maaari daw kayang kaya ng boss na itago ang kanyang kapangyarihan. Doon ay tuluyan nang dumugo ang kanilang mga katawan dahil sa sumpa, ngunit tanging ang mga mage lamang ang nagkaroon ng sumpa kung kaya't magmadali raw silang gumamit ng divine spell. Sa paglingon ni Kihon sa kanyang likuran ay napansin niyang may papalapit sa kanila at nasabi ng isa na bahagya lamang nilang natalo ang higit sa 20 na orcs pero ngayon daw ay nasa higit na 50 ang bilang ng mga orcs na papasugod sa kanila. Lumapit ang isang orcs kay Kihon at sinabi ni Kihon na wag daw silang gagalaw sapagkat kung lalaban daw sila ay tiyak ang kanilang
kamatayan. Kung naroon lamang daw si Mr. Choi o kaya si Miss Cha ay kaya nilang lumaban at biglang humiyaw ang orcs na nasa kanyang harapan, ganun na din ang mga orcs sa kanilang likuran. Tila ba naposes ang isang orcs at bigla itong nagsalita na kinagulat ni Ki-hon at doon ay nagpakilala ang orcs bilang si Kargal Gan at nais niya daw makita ang grupo nila Ki-hon. Nagulat sila dahil nakakapagsalita ang orcs at wika ng mage na isa lamang daw itong puppet upang maihatid ng boss ang gusto niyang sabihin. Huwag daw maniwala si Ki-hon sa sinasabi ng orcs dahil maaring isa itong patibong at kahit ano raw ang mangyari ay lalaban sila hanggang sa kamatayan. At tanong naman ni Ki-hon na ang boss daw ba ang naglagay ng harang sa entrance. Umuo naman dito ang boss at sinabing ang kanyang spell ay hindi kayang sirain ng isang tao at tanong muli ni Ki-hon na meron pa raw bang mas malakas kaysa kay Kargal Gan at sagot muli ng halimaw na sino raw ba ang maglalakas ng loob na siya ay kalabanin. Mamili daw sila Ki-hon kung nais nilang mamatay sa kamay ng kanyang mga alagad or susunod na lamang ito at bilang sagot ni Ki-hon ay sasama daw sila sa mga orcs. Sa isip ni Jinwoo na tiyak daw na mas marami pang orcs ang naghihintay sa kanila sa pugad ng boss at binabalak daw ba ni Ki-hon na makipag-negotiate upang makaligtas. Sa isip ni Ki-hon na wala daw silang pagpipilian at sinabi niya kay Jinwoo na magsasagawa daw sila ng sorpresang pag-atake at sa oras daw na makancel na ang barrier ay tumakbo agad daw ang bida at humingi ng tulong sa labas. Sagot ni Jinwoo ay tiyak daw na tapos na ang laban bago pa dumating ang backup at binabalak daw ba nitong isakripisyo ang kanilang buhay upang matalo lamang ang boss, pero sagot naman ni Ki-hon na ang layunin daw nila ay masara ang gate at hindi makalabas ng dungeon ng buhay dahil malaki daw ang binabayad sa kanila para sa ganitong trabaho. Humingi din ng favor ang healer kay Jinwoo dahil kung makakalabas ito ng dungeon na ibigay daw ang will niya sa kanyang pamilya sapagkat gagawin daw nila ang kanilang trabaho at dahil hindi raw parte si Jinwoo ng kanilang grupo ay kailangan nitong mabuhay. Pangahawakan na muna daw niya ito pero hindi raw siya ang mag-aabot ng will ng healer at nararamdaman niya raw kung gaano kalakas ang boss base sa lakas ng mana waves. Sumunod ay pinakita naman si Miss Cha kung saan hinahanap niya si Jinwoo baby at doon ay kanyang tinanong kung kasama raw ba ng team leader si Jinwoo at sagot ng leader na pumasok raw si Jinwoo sa dungeon bilang porter. Sobrang nagulat si Miss Cha sa kanyang narinig at naisip na raw ba ang trip ni Jinwoo sapagkat isa lamang daw itong E-rank at naalala ang pangyayari kung saan sigurado raw siyang nakita niya na may hawak si Jinwoo na sandata kung kaya't may kababalagan daw na nangyayari ngayon. Mukha daw kailangan niyang pumasok sa loob ng dungeon ngunit naalala niya na wala siyang hawak na sandata kung kaya't maaari daw ba na manghingi siya ng gamit na pwede niyang gamitin. Nanlumo at tila ba nahihiya si Miss Cha sa kanyang hawak na piko at nagtanong kung meron pa raw bang ibang gamit gaya ng espada or kaya ng sibat, pero humingi naman ng sorry ang team leader dahil yun lamang daw ang meron sa kanila. Binalik ni Miss Cha ang piko subalit napatigil ito sa paglalakad at tanong ng team leader na sigurado raw ba si Miss Cha sa kanyang gagawin at doon ay bumalik muli siya patungo sa team leader at kinuha ang piko kanina. Sumunod ay pinakita naman ng mga royal guard ng boss kung saan mapapansin natin sa kanilang pugad ay sobrang dami talaga ang kanilang bilang at pinakita na din ang kanilang leader na si Kargal Gan na kamukha ng skin ni Balmond. Namumutla at pinagpapawisan ng mga hunter dahil napapalubutan sila ng mga orcs at kung ang army daw na to ay makakalabas sa gate ay tiyak daw na kaya nilang wasakin ng maliit na city bago pa sila mapuksa ng mga high-ranking hunters. Kailangan daw nilang mapatay ang boss samantalang ang apat na royal guard naman daw ay nakakatakot ng tignan at sa oras daw na magbigay ng signal si Ki-hon ay sabay-sabay na silang aatake. Panong ng boss ay natatakot daw ba sila Ki-hon sa kanya at doon ay nagpalabas ito ng malakas na aura kung saan naramdaman nila Ki-hon ang kanilang kamatayan sa mga sandaling ito. Napa-OMG si Gina dahil nagtataglay daw ang boss ng malakas na kapangyarihan at hindi raw makapaniwala ang lalaki na kakalabanin nila ito. Wika naman ng mage na nasa ibang dimension daw ang lakas na meron ng boss at wala siyang binatbat dito na pinagmukha siyang mahina nito kung ikukumpara sa kanya. Takot na tanong ni Ki-hon kung bakit daw sila dinala sa lugar na yon sapagkat ang mga warrior na orcs ay kayang-kaya daw silang patayin. Sagot ng boss ay para daw sa kanilang ikasasaya ay bibigyan niya ng entertainment ang kanyang mga alagad habang sila ay nasa loob ng dungeon. Subalit napansin ng boss na mukhang meron daw kakaibang tao na kasama sila Ki-hon at ang tinutukoy niya nga dito ay si Jinwoo. Naisip ni Ki-hon na ang tingin daw sa kanila ay isang laruan at hindi isang kalaban at para daw sa mga halimaw ay isa lamang silang libangan. Kaya naman humiyaw na si Ki-hon na hudyat ng isang signal subalit sa kanyang pagsugod ay napansin niyang hindi makagalaw ang kanyang mga kasama sa sobrang takot pero sa kabila
ganon ay nagpatuloy pa rin si Kion sa pag-atake habang ang boss naman ay gumamit ng spell para sa kanyang barrier. Bumagsak si Kion dahil sa impact ng kanyang pag-atake at sinabi ng boss na isa raw itong tanga at sa paggamit niya ng levitation ay nagawa niyang mapalipad si Kion at mabilisan niya rin itong pinabagsak sa lupa. Pinalipad niyang muli si Kion papunta sa ceiling at habang pag-iyak na lamang ang nagagawa ng kanyang mga kasama, si Kion ay papabagsak na dala ang matinding pinsala sa katawan, subalit may isang nilalang ang nagligtas sa kanya na siyang napansin naman ng boss. Dito ay pinakita na si Jinwoo at sinabing pagmamay-ari daw ng Hunters Guild ang dungeon na ito at hindi raw dapat na siya ay makialam, pero kapag nagpatuloy pa raw ito ay mauubos ang grupo nila Kion. Habang inutos ng boss sa kanyang guard na atakihin ang bida ay tinanong ni Jinwoo kung binibigyan daw ba siya ng pahintulot ni Kion na patayin ang lahat ng halimaw ngayon, at nang malapit na ang guard kay Jinwoo ay ginamitan niya lamang ito ng magic hand nang hindi tumitingin upang paliparin ang gwardya, sabay hinampas niya ito sa lupa at muli niya itong pinaangat papunta sa ceiling. Habang gulat si Kion ay tinanong siyang muli ni Jinwoo kung pumapayag daw ba itong patayin niya ang lahat ng halimaw sa dungeon, kung kaya't habang naiiyak ay nakiusap si Kion na si Jinwoo na raw ang bahala sa lahat. Nagpalabas muli ng malakas na aura ang boss at sinabing interesting daw ang ability na meron si Jinwoo, pero gaano daw kaya ito tatagal laban sa kanila. Sagot naman ni Jinwoo na ito raw ang unang beses na nakadama siya ng ganitong klaseng lakas na kapangyarihan, pero sagot ng boss na mukhang hindi naman daw na sorpresa ang bida at humingi naman ng tawad si Jinwoo dahil mukhang hindi raw maganda na sila ay nagkaharap sa laban. Doon ay nilabas na ni Jinwoo ang kanyang mga shadow na pinamumunuan nila Inggris, Iron at Tank, kasama na din ng mga shadow mage pati na din ng mga common shadow soldiers. Makakaabot kaya si Miss Cha sa eksena? At ano kaya ang mangyayari sa laban ni Jinwoo laban sa boss ng dungeon? Kung kaya't kahit alam kong nabitin ka ay ganito rin ang iyong mararamdaman sa anime, dahil sabay lang ang aking review dito at hanggang dito na lamang. Goodbye!